Hey, what's up guys? This is Nikiko and welcome back sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit that notification bell. And syempre, like mo na itong video na to, share it to your friends. And today, we are going to react sa mga photos ko noon. And i-explain ko daw kung bakit ko ginawa yung picture na yun o kung ano man sitwasyon ko ngayon. Yung time na yun, may problema ba ako o wala? Makikita natin. Okay, ready ka na? Game! Hindi! Pero sige. Kapatid ko yan eh. Hindi ako yan. Si ano yan? Si Benedict Cuen. Isa sa mga nauna, mga kuya sa vlogging. Ayan. Ilan ba ako niyan? Siguro mga hindi, 3 or 2. Mga ganun. So feeling ko matagal na pala ako mahilig sa mga posing. Tama pala yung landas ko. Napunta ako sa modeling, tapos pag-artista. Pero yung fit, hindi ako yan. Next. Actually, yan yung isa sa favorite na pictures ko. Hindi ko alam bakit. Pero nakakaawa siya. 1999, January 3? Or March 1? So, 2 ako dyan. Kaso hindi 2 yung kanina. Malaki na ako dun eh. Ito 2 ako. Ito ang kinakwento na ito. Dati pa lang, yung edad ko na yan, siguro pa 4 na ako yan. Birthday ko yan eh. Tapos nakaporma akong ganyan. Tapos favorite song ko, Livin' La Vida Loca. Sino kumanta nun? Ricky Martin, yun. Siyasayaw ko yung sayaw niya sa music video. Uy! Ilan taon ba ako niyan? Ano yan? Starstruck Days. Kasi yung manager ko, parang sinasabi niya, kailangan ko ng mga magandang photos. So, parang kinulab niya ako sa mga photographers. Yan yung una kong opera sa tuhod. Kasi 2 beses na ako na-operahan eh. Same, ACL, depressing times. Kasi ano yun eh. Actually, nag-artista na ako noon. Tapos, puro workshops, training. So, napupuyat. Tapos, bigla ako nagkaroon ng basketball. Yun, bumigay yung tuhod. Tapos, na-operahan. 6 months. Walang ganap. Ito, nasa Hong Kong yata kami. Second time ko nakalis ng bansa. Hindi ko alam. Never ko na ginawa yan eh. Yung nakaganyan. So, cute lang. Saan ba ako niyan? Parang sa house din yata ito ng manager ko noon. Tapos, hindi pa ako artista na ito. Masama. Masama na makeup. Ayaw. Tapos meron pa nag-welding, oh. Ano lala? Meron pa ano to? Short shorts. Alam ko ano lang yan eh. Parang concept shoot lang. Para lang may pictures na maayos. Eh, mukhang hindi maayos eh. Saan nakuha yan? At pala delete ko na yung mga nakapang swimming na shorts. Tapos next na, ayoko na. Willing ka bang i-remake yan? Parang hindi. parang mali. Yay, walang budget. Sa kalsada lang. Parang one of those days din yata yan. Yung concept shoot lang. Wag na. Kaya natin balikan yung mga ganito. Ito, Starstruck. Lahat kasi kami, merong pinagawang sayaw dun sa nagtuturo sa amin. Eh, uso nun Aldab. So yung gano'n ni Alden. Tapos may dance yan, tapos lahat kami pinapaganyan. Wala. Eh, mahirap kumita ng pera. Oo, kala mo batak. Gutom mo lang pala. Nasa ata ako na ito eh. Ibang bansa rin yata ito. Tapos akala ko, macho na ako noon. Poverty abs. Tapos parang laman dito. Pinapalabas pa yung traps. May inspiration ba yung hair mo dyan? Wala. Parang ano lang talaga. Kung ano man matripan. Dati may mas malala pa. Sana hindi niyan mahanap yan. Hindi mo sure. Hindi mo sure. Hindi mo makita. Ayan, another concept shoot. Ayan yung photo. Tapos, nasa ata to? Tagaytay. Summer concept shoot to, summer. Kasi sinabi ng manager ko, kailangan may parang pasabog-ish pag summer, ganyan. Mga nakakakain naman na ako dyan. Kita naman yung progress. Naka-red pants ulit. Ito yung kaduktong ng nung papuntang Hong Kong.
Ang lala, tapos ang kulay na sapatos. Ano yan? Basketball player, dinala sa sa airport. Ano to? Ano? Wow, plakat. Putok yung makeup Ano ata to? Parang Korean concept yata yung shoot sa akin. Kasi mukha daw ang Koreano. Tapos ganyan pala yung makeup ngayon. Ang lala. Si Avery. Starstruck Days. Parang ano yata to? Kapuso Brigade. Tapos parang punta kami doon. Ito yung first time yata namin na parang guest sa nila. Or meet and greet pala. Fun times. Ano agent? Plakado Parang same din yata yun dun sa same day yan dun sa Korean-ish. Ito okay na to kasi ano to. Anong magazine ba yan? Hindi ko alam kung Scene Zone magazine or may isa pa. Yan, mukhang maayos naman yung makeup. Nalabo lang. Pero parang okay yata na. Si Ding Dong Dantes ba yun? Oo, ano? Yung inspo mo din. Parang, hindi. Sabi kasi, mag-lean ako tapos para mapakita yung abs. Ume-emote pa, one up days na yata to. 2017 or 18, may mall show kami. Tapos may crack sa wall. So wala. Content creator. Nangyari, sumuntok ng pader. Ayan. Halata naman, Starstruck audition day. Una talaga, sinubukan ko sa PBB. Na-callback, tanggal. Tapos same year kasi, Starstruck din audition. Parang nag-ano sila, nagtatapatan sila. Kasi yun, awan ng Diyos, nakapasok naman. Ayan, dito na ako ngayon. Ayan na, grabe yung pinagdaanan namin dyan. 1 year kami nag-workshop, dance, singing, pati acting. Tapos doon ko na figure out na trip ko pala umacting sa workshops ni Miss Gina Alahar. Tapos yung time na yan, post kami na post niya kasi kailangan may voting. Tapos, kailangan may promote sarili mo. Talagang sipag. Sipag talaga. Sobrang pressured. Kasi mall show, pinapakanta kami lahat. Kami parang dalawang final 14 na pinag-clash. Tapos hanggang sa ma-cut down kami hanggang final 14 talaga. Buti nga na-experience namin yung ganun. Kasi before, puro 14 lang. So, swerte na rin kami. Napasama kami sa TV. Tapos binigyan pa kami ng contract right after. Ito yung last elimination. Sobrang sakit. Kasi yun yung pa-top 14 na. 18 kami, tapos 4 sabay-sabay natanggal. 2 lalaki, 2 babae. Iyak talaga. Tapos naalala ko nag-comfort din sa akin si Miss Megan Young. And 1 up. 10 kami dyan, di ba? 2, 4, 6, 8, 10. Yung iba nandito pa. Ito yung year na parang sumabay kami sa hashtags. Yun yung pinantapat sa hashtags. Nag-last lang yata yan for 1 to 1.5 years. Swerte rin kami kasi nagkaroon kami ng endorsement. Then after, wala na. Nabuwag na kami. Some, nag-ibang bansa na nag-work. Iba, dito pa naman. Ilan na lang kami nandito? 5? 5 na lang. Half. Nagka-single pa pala kami. Yan, One Up Smile. Kung hindi nyo pa napakinggan, nasa Spotify yan. Yung part na rap, yun yung isa sa ginawa ko. Kasi hindi naman talaga ako sa melody kumakanta. Sumasabay lang ako sa ibang parts. Hanapin natin. Skip na natin. Ito ako. Ayun, yun yung part ko. Parang 2-liner. 2 bars. Okay na yun? Ito yung one of the times na umikot kami kasi sa mga probinsya sa Pilipinas. Yan yung endorsement namin, Boardwalk. Tapos meron silang 25th anniversary. So pinupuntahan nila lahat ng provinces na meron silang branch. Tapos mag-perform kami. Kasama yung mga bigger stars. Yun. Actually, may most favorite role na nagawa ko. Yung sa Mana po. After ko gawin yung audition, tinanong agad yung schedule ko. So parang, yun yung isa sa masarap na pakiramdam. Ginawa mo yung audition ng maayos, kaya kanila nagustuhan. Kasi nagustuhan nila yung trabaho mo. Tapos syempre, kailangan mo yun ituloy-tuloy sa work na talaga. And maganda naman yung feedback. So ito yung isa sa tumatak sa akin. And doon ko rin napatunayan na effective ako sa pagiging kontrabida. So, GMA, pag meron pa kayong kontrabida roles, dito lang ako. One of the shoots before mag-start yung po, ayan yung cast.
Actually, lahat kami dyan, medyo bago pa nung time na yun. Parang kami magkakapatid talaga, tutulungan kung paano. Parang parents din namin talaga yung parents namin sa story. Very open sila magturo sa amin kung paano yung tama, ano yung mga techniques. Ayan, speaking of kontrabida, nagkaroon pa ako ng isa pang kontrabida role sa underage. Si Leo Guerrero, kunyaring gentleman, tas yun pala, may masamang balak. Masaya rin yung role na yan kasi may marami ring moments with the parents. Maraming eksena rin sa parents and sa kapatid. Ayan, this is the cast. Ayan yung tatlong underage na babae. Si Ellie, si Elijah, yung parang nabiktima ng character kong si Leo. Si Gil, yung kapatid ko dyan. Silang tatlo yung sisters. Look test yata yan. Parang look test. Yan, underage din. Yan yung time na namatay na ako. Tapos lahat sila, tinatanong ako kung kaya ko bang humiga dyan. Sabi ko, oh. Kasi parang iniisip siguro nila, pinamanifest mo na nandun ka sa kabaong. Pero parang wala naman. Okay nga doon, peaceful. Pero masaya. Okay. Try na minsan. Ayan na, ayan sa TV, di ba? Parang natutulog lang. Enjoy yun. Enjoy yung time na yun. Kasi wala na akong lines. Pahinga na lang ako dyan. Pikit-pikit lang. Naku po. Ito yung role ko sa tadhana na kapit sa patalim. Parang may matrona. Tapos pinatulan. Tapos, nakakatawa pa. Yung parang bed scene namin, kailangan may under the sheets naman. Pero kailangan mapakita na may movements. Tapos yung galawan ko daw, sabi nila pang ibang level daw. Parang hindi naman daw dapat ganun. Last picture. Yun. Yan yung unang-unang teleserye kong nagawa. Na pinag-contribida rin ako na sinabi rin naman ng director namin na effective ako as a contribida. Pero na-enjoy ko rin to kasi pinag-Chinese nila ako dyan. Nagtanong pa ako sa uncle ko na paano yung mura sa ganito, ganyan. Kasi may kailangan mong awayin kasi magkaaway kami dyan. Ano pang dapat abangan kay Mickey? Please, pakibura yung mga pictures. Kasama tayo sa isang film releasing 2025. I-update ko na lang sa mga social media accounts ko. So follow niyo ako, Nikki Ko. Search niyo lang sa lahat ng platforms. We have a podcast with Brent Valdez, Dave Bernea, J. Arcilia. It's called Ano Na Bro. You can stream it on Spotify. It's a good way to relate to us bros. And pwede rin sis, kung gusto mo malaman yung point of view namin sa mga bagay-bagay. Alright guys, so that's it for today. Ayan ang mga pictures ko na sana hindi na nahukay. Pero andyan na eh. Nakita nyo na, burahin ko na next time. Okay? Alright, please like this video, share to your friends, and subscribe. And syempre, abangan nyo ako sa next video. So see you guys. Peace!